Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Sa Secret Garden Karaoke Bar sa Donghai City. Ang bar ay matatagpuan sa isang maingay na gusali at kakabukas lang nitong mga nakaraang araw. Ito rin ang pinakamalaking bar sa Donghai City. Sa ika-level 3 ng bar ay ang Deluxe Suite. Ang Deluxe Suite ay 100 square feet kalaki. Mayroong wine counter, lugar kung saan pwede matulog, malakas na sound system at ang pinaka-importante, isang maliit na pool kung saan pwede sumayaw. Ang bar na ito ay may malaking lugar at ang presyo nila kada oras ay nasa 50,000 dolyar. Maliban sa mayayaman na pamilya, wala talagang kaya pumunta rito. Sa sandaling yon, ang suite ay napalibutan ng ilang dosenang bodyguards na nakasuot ng itim na damit, nakakamangha ang kanilang itsura. Lahat sila ay naroon para protektahan ang isang tao, si Dalton Zander ng Dalton Entertainment. Pagkatapos ng insidente sa Mid-Autumn Festival Celebration sa Donghai City kung saan tinapunan si Daryl si Dalton ng ihi niya, napagtanto niya ang kahalagahan ng bodyguards. Lahat ng tao niya ay mataas ang sweldo at may karanasan sa paglilinang. Umupo si Dalton sa sofa at may hawak na bason ay may red wine sa kanyang kamay. Nandoon siya para maging masaya para sa sarili niya. May mga babaeng umupo sa tabi niya at lahat ito ay magaganda. Sila ang artist ng Dalton Entertainment. Ang ilan sa mga may-ari na galing sa maliliit na kumpanya ay naroon din. Simula nung nabankrupt ang Platinum Corporation, ang Dalton Entertainment ang namahala sa halos lahat ng kayamanan ng Donghai City. Pagkatapos ng maikling oras, ang kumpanya ng Dalton Entertainment ay nasa entertainment industry na. Ipinagmamalaki ni Dalton ang katotohanan na yon. Sa sandaling yon, may hawak na baso na may red wine si Dalton at ngumiti habang tinitignan ang waitress na nasa harapan niya. Ang waitress na ito ay sexy at maganda, mukha siyang elegante. Naakit si Dalton ng kagandahan niya. Ang babae na yon ay si Monica. Ang ganda mo naman, humigop si Dalton ng wine at nagsimulang tingnan si Monica. Naroon si Dalton dahil narinig niya na may magandang waitress na nagtatrabaho rito. Siya ay sobrang naakit kay Monica simula nang makita niya ito. Sobrang ganda niyang babae. Paano nagkaroon ng isang magandang nilalang dito? Lahat ng babae niyang artista ay mukhang ordinaryo lamang kumpara sa kanya. Hindi mapakali si Monica sa mga titig ni Dalton. Subalit, wala na siyang nagawa. Ang manager niya na si Janete ay inutusan siyang pagsilbihan ang nasa Deluxe Suite. Hindi niya ito matanggihan dahil ito ang trabaho niya. Tumayo si Janete sa tabi ni Dalton at ngumiti, "President Dalton, kung ikaw ay masaya sa kanya, hahayaan kong siya ang magsilbi para sayo." Sobrang natuwa si Janete. Malaki ang kinikita niya dahil kay Monica, pagkatapos ay nagustuhan pa ito ng presidente na si Dalton. Si Dalton ang pinaka-namumuno ng entertainment industry. Kapag siya ay natuwa sa serbisyo nito, lagi na siyang pupunta sa bar niya. Pagkatapos, maraming kikitain si Janete sa kanyang pagtataguyod. Masaya siya dahil sa pagkakataon na yon. Tumango si Dalton, ang pagitngin niya ay hindi na alis sa katawan ni Monica. Ngumiti si Dalton at nagtanong, "Manager Janete, narinig ko na ang magandang babae na ito ay naghahain lamang ng prutas at kumakanta. Pwede niya ba akong ibahin sa mga naging suki niya at makipag-inuman sa akin?" Natigilan si Janete pero ngumiti siya at sinabing, "President Dalton, isa kang espesyal na panauhin dito. Siyempre naman, pwede kanyang ibahin sa mga suki naming." Isang karangalan kay Monica na makasama ka sa inuman. Habang siya ay nagsasalita, tumingin siya kay Monica at inutusan siyang maghanda ng inumin para kay Dalton. Kinagat ni Monica ang kanyang labi at sinabing, "Manager Janete, napagkasunduan natin na hindi ako makikipag-inuman sa kahit kaninong panauhin natin." Sa unang araw ng ang trabaho, nakaramdam na si Monica na may mali. Ang mga panauhin ay palagi siyang tinititigan na para bang nakahubad siya. Lahat ng titig nila ay hindi komportable para sa kanya. Gusto nang umalis ni Monica rito, pero saan naman siya pupunta? Ang laki ng Donghai City at wala na siyang pera. Saan naman niya mahahanap si Daryl? Ang hipag ni Daryl ang nagrekomenda sa kanya ng lugar na ito kaya naman naisip niyang hindi ito masama. Sa unang araw niya sa trabaho, sinabi ni Monica kay Janet na hindi siya makikipag-inuman sa kahit sinong panauhin at pumayag si Janet roon.
Bakit niya binabawi ang kanyang mga sinabi? Palaging nasa taas si Monica, paano siya makikipag-inuman sa mga panauhin? Tumawa si Janete at sinabing, ano pang hinihintay mo? Makipag-inuman ka na kay President Dalton. Ilang araw ka naman nang nagtatrabaho rito. Ilang panauhin na ang nalungkot dahil tumanggi kang makipag-inuman sa kanila. Kaya kitang patawarin sa mga insidenteng yon, pero ngayon, kailangan mong makipag-inuman kay President Dalton. Naiintindihan mo ba ako? Si Janete ang pag-asa ni Dalton. Kapag naging suki niya ito, yayaman siya dahil sa kanya. Kahit anong mangyari, kailangan makipag-inuman ni Monica sa kanya. Kinagat ni Monica ang kanyang labi, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Tapos, binulungan siya ni Janete, kahit anong mangyari, kailangan mong tanggapin ang inumin na yan. Kilala mo ba si Mr. Dalton? Kapag hindi mo yan ininom, hindi ka na pwedeng magtrabaho rito. Umalis ka na at wag mo nang kuhain ang sahod mo. Tapos, tinulak niya si Monica papunta sa panauhin. Kinagat ni Monica ang kanyang labi. Pagkatapos ng kanyang paghihirap, kinuha niya ang baso at tiningnan si Dalton. Salamat sa pagpunta mo rito, boss. Cheers! Uminom ng kaunti si Monica sa hawak niyang inumin. Mabigat ang loob ni Monica sa pagtanggap ng inumin, pero wala siyang nagawa. Kung hindi niya ito tinanggap, matatanggal siya sa trabaho at hindi makukuha ang kanyang sahod. Kailangan niya ng trabaho para mabuhay. Uminom lamang ng kaunti si Monica dahil siya ay buntis. Oh, ano ba yan? Kailangan mong ubusin ang nasa baso. Sabi ni Janete, hindi siya masaya at nakakunot ang kanyang noo. Tumawa si Dalton, okay lang yun. Unang beses pa lamang gagawin ng isang magandang babae ito, naiintindihan ko. Tinapik ni Dalton ang sofa na parang sinasabi niyang tumabi sa kanya si Monica, at sinabing, ang ganda mo naman, halika rito, at umupo ka. Huwag kang mahiya, mabait akong tao, tapos ay tumawa siya. Kinagat ni Monica ang kanyang labi, at umupo sa tabi niya. Agad na pinalibot ni Dalton ang kanyang mga braso sa bewang ni Monica, at sinabing, magandang dilag, huwag ka lang umupo sa sofa, umupo ka rito. Ang ibig niyang sabihin ay kumandong sa kanya. Pakiusap ko ay maging magalang ka. Galit na galit si Monica, tinanggal niya ang kamay ni Dalton, at nagbigay ng distansya sa gitna nila sa sofa. Okay sige, magiging magalang na ako. Tumawa si Dalton at kinuha niya ang baso na may wine para uminom at tinitigan niya si Monica. Kumaway si Dalton kay Janete. Agad na naglakad si Janete papunta sa kanya, at nagtanong, anong magagawa ko para sa inyo, President Dalton? Tumawa si Dalton at sinabing, Janete, sayang naman kung nandito lamang ang isang magandang dilag na to at nagtatrabaho bilang isang waitress. Gusto kong bilhin ang kontrata niya at gawin siyang artista sa kumpanya ko. Nag-alangan si Janet, ngunit ngumiti rin ito, President Dalton, sa tingin ko ay hindi ito pwede. Kailangan ni Janete si Monica para makakuha at makaakit ng maraming customer sa bar. Umiling si Dalton at kinuha ang Amethyst Bank Diamond Card sa kanyang wallet. Bibigyan kita ng 10 milyong dolyar at isasama ko na siya. Ano? 10 milyong dolyar? Natigilan si Janete. Tapos, ngumiti siya kay Dalton, grabe ka naman magbigay, President Dalton. Salamat. Sige, pwede na siyang sumama sayo. Sobrang saya ni Janete, kumita siya ng malaki. Gusto niyang tumawa ng malakas. Lumapit si Dalton kay Monica at ngumiti. Magandang dilag, sa mga katangian mo, nasisigurado ko sayo na magiging sikat ka sa entertainment industry. Huwag kang mag-alala, pangako ko sayo na bibigay ko lahat ng yaman sa kumpanya ko. Ang ibang babaeng artista sa kumpanya niya ay galit nag-alit nang marinig nila ito. President Dalton, hindi naman patas yon. Paano naman kami? Oo nga, waitress lang naman siya. Anong kaya niyang gawin? Hindi nakapagpigil si Dalton at sinabing, tumahimik kayong lahat. Hindi sila makukumpara kay Monica. Ngumiti si Dalton at nag-aalalang tumingin kay Monica. Magandang dilag, hindi ka ba masaya? Huwag kang mag-alala. Sinisigurado ko sayo, magiging sikat ka sa lalong madaling panahon. Mayroon reality programa na tinatawag na Birth of a Star at ipapasok kita roon. Bakit hindi natin ito pag-usapan sa kabilang kwarto? Pinalibot ni Dalton ang kanyang mga braso sa biwang ni Monica. Sa isipan niya, kahit anong ganda nito, lahat sila ay gustong maging sikat.
Pangarap yun ng lahat ng babae. Sigurado siyang nagpapanggap lamang si Monica na maging mahinhin. Siguro ay masyado siyang natuwa, kaya naman sinimulan na niyang samantalahin ito. Ikaw. Hindi na kayang pigilan ni Monica ang kanyang sarili. Nahirapan siyang tanggalin ang mga braso ni Dalton sa kanyang bewang at sumigaw, "Huwag kang ang bastos." Wow! Ang lahat ng nasa loob ng suite ay nagulat. Nababaliw na ba siya? Paano niya nagawang makipag-usap kay President Dalton ng ganon? Anong problema mo? Anong karapatan mong kausapin ng ganon si President Dalton? Nararamdaman, ani Janet, ang malamig niyang pawis sa likod. Humingi ka ng pasensya sa kanya. Tumawa si Dalton at pinakiusapan si Janet na umalis. Pinuntahan niya si Monica ulit at sinabing, "Magandang dilag, mabilis kang mainis. Pero, okay lang. Gusto ko yun." Hinawakan niya ang mga kamay ni Monica habang siya ay nagsasalita. "Bitawan mo ako." Galit na galit si Monica. Kinuha niya ang baso sa lamesa at tinapon ang wine sa mukha ni Dalton. Tapos ay tumayo siya at handa nang umalis ng suite. Bang! Galit na galit si Dalton, hindi na niya ito napigilan. Sinipa niya ang lamesa at ang lahat ng baso ay nahulog sa sahig. "Ano ba? Anong karapatan mo?" Galit na galit si Dalton at sumenyas sa kanyang mga bodyguard. "Itali niyo yan." Agad na pinalibutan ng mga bodyguards si Monica at itinali ito gamit ang lubid. Matagal nang mahina si Monica, hindi niya kayang labanan at talunin ang mga bodyguards. Higit sa lahat, buntis siya. Kahit na siya ay nahihirapan, pwede pa rin nila itali ito at ibalibag sa sofa. Tumingin si Dalton sa kanya. "Ang tapang mo ah. Anong karapatan mong itapon sa mukha ko yung wine?" Lumingon si Dalton sa mga babae niyang artista at sinabing, "Sige na, i-welcome niyo ang bago niyong kasama." Cheers! Ang mga babaeng artista ay agad na nagtaas ng baso para i-cheer siya at naglakad papunta sa kanila. Lahat sila ay tinapunan ng wine sa mukha si Monica. Tumulo ang wine mula sa mukha ni Monica papunta sa kanyang buhok. Subalit, kahit ganun ang nangyari, maganda pa rin siya. Malamig nang umiti si Dalton at sinabing, "Nasisiyahan ka ba rito? Magandang dilag. Lumayo ka sa akin." Patuloy na nahihirapan si Monica. Galit na galit si Janete. Naglakad siya papunta kay Monica at pinagalitan ito. "Anong karapatan mong umasal ng ganon? Waitress ka lang dito." Umiyak si Monica. "Janete, ang hipag ko ang nagrekomenda sa akin dito. Ang sabi niya ay aalagaan mo ako ng mabuti." Ganito ba ang pag-aalaga na sinasabi niya? Tumawa si Janete. "Tinatawag mo siyang hipag? Bakit hindi ko narinig na tinawag ka niya ng ganon? Noong tinawagan ako ni Yumi, ang sabi niya sa akin ay gawin ko ang gusto kong gawin sa'yo. Pwede kitang utusan na uminom kasama ang mga panauhin ko." Ikaw, kinagat ni Monica ang kanyang mga labi, hindi yan totoo." "Paanong hindi yun magkakatotoo? Tigilan mo nga yang pag-iinarte mo. Kailangan mong sundin ang mga utos sa iyo ni President Dalton ngayong araw," malamig na sinabi ni Janete. "Ayoko nang magtrabaho rito. Pakawalan mo nga ako." Nagsimula nang umiyak si Monica. "Pakawalan mo na ako. Ayoko na magtrabaho rito." "Hindi," galit na si Janete. Naglakad siya papunta kay Monica at sinampal ito. Slap! Binigyan siya nito ng isang malakas na sampal at nagkaroon siya ng pulang marka sa mukha. Sumigaw si Monica at umiyak dahil sa sobrang sakit. "Walang kwenta. Huwag ka ngang magpanggap na mabait at inosente," sinigawan si ni Janet ng malakas. Iniangat niya ang kanyang kamay ulit at paulit-ulit na sinampal si Monica. Slap! Slap! Ang kada sampal sa kanya ay palakas ng palakas. Galit na galit si Janete. Hinila niya ang buhok ni Monica at sinipa ito sa tiyan. "Anong karapatan mong mag-inarteng parang inosente rito?" Sinigawan siya ni Janet habang patuloy siyang sinasaktan nito. Wala pang nakakasakit kay Monica kahit noon. Siya rin ay mahina dahil siya ay buntis. Nakaramdam siya ng matinding sakit noong sinipa siya sa tiyan ni Janet. Natakot siya at nalungkot kaya naman patuloy siyang umiyak. "Tama na, wag mo na siyang saktan." Ngumiti si Dalton habang pinapakiusapan niya si Janet na tumigil na. Naglakad siya papalit kay Monica at tiningnan ito. "Nako, pulang-pula na ang buong mukha mo.
Sabi ni Dalton habang hinahawakan ang mukha ni Monica. Ikaw, galit na galit si Monica. Patuloy siyang sumisigaw, "Wag mo akong hawakan. Lumayo ka. Umalis ka." Nang lumapit si Dalton sa mukha niya at ang kanyang mga kamay ay nakahawak kay Monica, nawalan na siya ng pag-asa. Pinikit na lang niya ang kanyang mga mata at patuloy na umiyak. "Daryl, nasan ka na ba? Hinahanap kita kung saan-saan at hindi kita makita. Alam mo bang may mga nangbuli sa akin dito," sa isip ni Monica. "Hayop ka! Papatayin kita, Dalton!" Bigla na lang silang may narinig na malakas na sigaw. Sa susunod na sandali, isang malakas na kalampag ang narinig at ang pintuan ay nadurog sa maliliit na piraso. Napatingin ang lahat sa pintuan. Isang lalaki ang nakatayo sa pintuan at ang mga mata nito ay kulay pula. Hawak niya ang blood-drinking sword. Sino pa ba ito? Wala nang iba kundi si Daryl. "Daryl," kinagat ni Monica ang kanyang mga labi habang siya ay umiiyak. "Nananaginip ba ako? Narito na siya. Nandito na siya para iligtas ako," sa isip ni Monica. "Sino ka? Sinong nagpapasok sa'yo rito?" Kumunot ang noo ni Janet habang tinitingnan niya si Daryl. "Umalis ka rito. Hindi ka pwedeng pumasok sa suite na to." Nakita niya ang mumurahing damit nito at inakala na lasinggero lang ito sa kalsada. Hindi magdadalawang isip si Janet na sipain palabas ang isang lasinggero sa loob ng bar niya. Muntik na niyang mahuli si Daryl, naglakad siya papunta sa kanya. Bago pa siya makapunta kung saan nakatayo si Daryl, naramdaman ni Janet na parang may mali. Ang lalaki sa pintuan ay tiniklop ng mahigpit ang kanyang kamao, mukha siyang galit na galit. Nakaramdam ng takot at nginig si Janet, abot hanggang sa kanyang gulugod, hindi na siya makahinga. Ang mga mata ni Daryl ay kulay pula na at ang kanyang katawan ay nanginginig na. Ang tanging nakikita niya lamang ay ang cult mistress na nakatali ng lubid at si Dalton na nakahawak sa mukha nito. Bang! 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 Bawat hakbang ni Daryl ang nagbigay ng malakas na tunog. Anong balak mong gawin? Natakot si Janet. Nagsimula na siyang maglakad patalikod. Hindi ito ang lugar na dapat mong pukawin. Hindi ang secret garden. Bago niya pa matapos ang gusto niyang sabihin, tinaas ni Daryl ang kanyang kamay at piniga ang lig nito at binuhat siya. Lahat kayo, dapat mamatay kayong lahat ngayon. Tapos, itinaas ni Daryl ang kabilang niyang kamay at sinampal sa mukha si Janet. Sinampal ni Daryl si Janet gamit ang lahat ng lakas niya. Wala na siyang oras para magkaroon ng reaskon, lumipad siya patalikod, mga 10 metro kalayo. Ang katawan niya ay tumama sa pader, at nahulog siya sa sahig, sumuka rin siya ng dugo. Lahat ng babaeng artista ay nagsimula ng sumigaw habang sila ay nagtatago sa gilid, lahat sila ay takot na takot. Natigilan si Dalton, natatakot niyang sinabi kay Daryl. Daryl, anong ginagawa mo? Sweet ko to. Umalis ka rito. Hindi pa rin alam ni Dalton kung ano ang relasyon ni Daryl kay Monica. Parang nasusunog sa galit ang mga mata ni Daryl. Dahil hindi niya nakita si Monica sa Elysian Island, natirang mag-isa si Monica sa Donghai City at wala siyang kilala rito para matulungan siya. Noong makita ni Daryl kung paano inapi ni Dalton si Monica at ang mga marka sa kanyang mukha, galit na galit si Daryl. Hindi na siya nakapagsalita pero ang enerhiya na nilalabas ng katawan niya ay nakakatakot, pinalibutan ito ang buong suite. Gaano kalakas ang lalaki na to? Natigilan si Dalton, agad niyang inutusan ang kanyang mga bodyguard, bakit nakatayo lang kayo dyan? Patayin niyo siya! Nagkatinginan ang mga bodyguard at mukhang nag-aalala sila. Masyadong malakas si Daryl para sa kanila. Wala silang magawa kundi sundin ang utos ng boss nila. Pagkatapos ang ilang sandali na walang pag-aalinlangan, sinugod na ng mga bodyguard si Daryl. Walang pinakitang kahit anong emosyon si Daryl. Tinaas niya ang kanyang kamay at ang internal energy niya ay nagsimula ng kumalat. Bang! Ang mga bodyguard ay napatapon patalikod at bumagsak sila sa sahig. Sumuka sila ng dugo. Ikaw, nagsimula ng mamawi si Dalton. Inarkilan niya ang mga bodyguard niya sa mahal na presyo, pero ni isa sa kanila ay hindi kayang talunin si Daryl. Basang-basa na ng pawis si Dalton. Lumuhod siya at yumuko kay Daryl. Daryl, hindi, Kuya Daryl.
Lahat ng ito ay hindi lang natin na pagkaunawaan. Huminga ng malalim si Daryl at hindi pinansin si Dalton. Naglakad siya papunta kay Monica at tinanggal ang lubid sa mga kamay nito. Natuwa si Monica noong nakita niya si Daryl. Niyakap niya ito ng mahigpit pero hindi niya napigilang umiyak. Daryl, saan ka ba nagpunta? Akala ko ayaw mo na akong makita. Ang cult mistress ay nagsimulang umiyak. Pasensya ka na. Hinawakan niya ng mahigpit si Monica, nilalamon siya ng pagsisisi. Nararamdaman ni Daryl ang mga luha ni Monica sa kanyang dibdib. Pagkaalis ko ng Elysian Island, hindi kita makita. Hindi mo ako pinuntahan. Akala ko ayaw mo na akong makita muli. Sabi ni Monica habang umiiyak siya. Pasensya ka na talaga. Siyempre, gusto pa rin kita. Naiyak na rin si Daryl. Nakonsensya siya sa nangyari. Sa sandaling yon, rinig ang hakbang ng 100 katao habang papunta sa deluxe suite. Lahat sila ay nakasuot ng tradisyonal ng itim na formal na damit. Si Zephyr ang namuno sa kanila. Nang marinig ni Daryl na ang cult mistress ay nasa secret garden, agad niyang tinawagan si Zephyr at sinabi na magkita sila kasama ang iba sa kanyang miyembro. Kunin niyo silang lahat. Tumingin sa paligid si Zephyr nang papasok siya ng suite. Inutusan niya ang mga tao niya at tinuro si Dalton at ang kanyang mga bodyguard. Ang lahat ng miyembro ng Elysium Gate ay tinali sila. Kuya Daryl, anong gusto mong gawin naming dito sa malaking to? Tanong ni Zephyr. Wala sa kanila ang dapat tumawag kay Daryl ng Sectmaster sa publiko. Parang nawasak si Dalton, lumuhod siya at nagmakaawa. Kasalanan ko to, pasensya ka na. Binuhat ni Daryl si Monica at tiningnan si Zephyr. Etong si Dalton at Janete, gawin niyo silang taong patpatin. Alam niyo ba kung ano ang isang taong patpatin? Taong patpatin. Walang ideya si Zephyr kung ano ito. Umiling siya. Malamig na sinabi ni Daryl, ang ibig sabihin ng taong patpatin ay kung anong parte ng katawan nito ay hindi flat. Gilingin niyo ang mga parte na yon at gawin niyong flat na parang taong patpatin. Wag! Kuya Daryl! Wag! Natakot si Dalton kaya sumigaw siya. Hindi siya pinansin ni Daryl. Sinipa niya ito at binuhat si Monica palabas ng building. Bakit ka nagtatrabaho rito? Tanong ni Daryl habang siya ay naglalakad. Si Monica ay nasa mga braso ni Daryl. Ang hipag mo ang nagrekomenda sa akin dito, mahinang sagot ni Monica. Hipag? Kailan pa siya nagkaroon ng hipag? Nagulat si Daryl nang marinig niya ito. Noong pagkaalis nila sa secret garden, nakaramdam si Daryl na parang may malagkit sa kamay niya. Tiningnan niya ito at nagulat noong makita niya kung ano ito. Ang mga kamay niya ay puno ng dugo, galing ito sa damit ni Monica. Daryl, sobrang sakit ng tiyan ko. Sumigaw si Monica. Tagaktak ang kanyang pawis. Nakaramdam siya ng matalas na sakit noong sinipa siya ni Janet sa kanyang tiyan. Monica, parang tinusok ang puso ni Daryl. Ang anak natin. Mawawala ba ang anak natin? Ang anak natin, hinawakan ni Monica ang kanyang tiyan at umiyak. Pagkatapos ay nahimatay na siya. Monica, magiging okay ka. Magiging okay din ang anak natin, sumigaw si Daryl. Binuhat niya si Monica at tumakbo papuntang hospital. Sa norteng bahagi ng Donghai City, mga 2,000 milya ang layo. Ang tanawin ay sobrang ganda sa taas ng bundok. Mayroong talon at sa likod ng talon na ito ay isang kuweba. Kasing laki ng isang basketball court ang kuweba na ito. Noon ay isang ordinaryong kuweba lamang ito pero pinangalanan ito ni Dax ng Aqua Curtain Cave. Simula noong binuo ni Dax ang Flower Mountain Sect, doon na niya nilagay ang main altar. Inuubos niya ang kanyang oras sa Aqua Curtain Cave. Ginayakan niya rin ang kuweba na ito. Bukod doon, bumuo rin ng templo si Dax at nagastos niya ang lahat ng kayamanan niya rito. Kinailangan ng Flower Mountain Sect ang main temple at sobrang ganda nito sa malayo. Nag-enjoy si Dax sa Aqua Curtain Cave habang uminom ng tsaa. Simula noong naging Sectmaster siya, nag-iba na rin ang pananamit niya. Nagsuot siya ng matingkad na kulay dilaw na tradisyonal na damit at nagmukha siyang matalino at kamangha-mangha. Ang kanyang magandang asawa na si Nancy ay nasa tabi niya. Noong sinimulan niya ang sekta, pinatira na rin niya ang kanyang pamilya sa Flower Mountain.
Pagkatapos ng matagal na pananatili sa lungsod, ang lugar na ito ay napakatahimik. Nakangiting sinabi ni Nancy. Sinuportahan niya si Dax sa desisyon niya na bumuo ng isang panibagong sekta. Si Dax ay dating pinuno ng kulto sa ilalim ng lupa, pero siya naging bayani. Ang lahat ng tao ay tinatawag siyang sect master. Nakangiti si Dax habang nakatingin siya kay Nancy. Tumango siya, maaari tayong manatili rito magpakailanman kung gusto mo. Pwede rin tayong bumuo ng maraming anak. Papangalanan natin sila ng Dax 1, Dax 2, Dax 3. Tumawa si Nancy habang nakatingin siya kay Dax. Palabiro ka pa rin talaga kahit sect master ka na. Sa sandaling yon, isang miyembro ang tumakbo papunta sa kanila, Kuya Dax, ate. Nako. Nako. Ang miyembro ay hinihingal at tagaktak ang pawis. Huminahon ka, sabi ni Dax. Ang miyembro na ito ay isang matalik niyang kaibigan matagal na. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, na wag mo na akong tawaging kuya. Tawagin mo akong sect master, at ang asawa ko ay sect mistress. Bakit hindi mo kayang matandaan yon? Tinitigan siya ni Dax. Isa na tayong sekta ngayon, kailangan nating umasta at magsalita ng kalmado. Huwag kang mataranta. Ang miyembro ay paiyak na. Anong problema? Sabihin mo sa akin. Kalmadong sinabi ni Dax. Kuya Dax, Leroy. Nakataka si Leroy. Ano? Oh. Agad na tumayo si Dax at naging blanko ang utak niya. Anong sinabi mo? Paano siya nakatakas? Noong panahon na inatake ang Kunlun Mountain, hindi pinatay ni Dax si Leroy, pero nahuli nila ito ng buhay. Pinanatili niyang buhay si Leroy dahil ito ay sumali ng New World, pwede siyang gamitin sa hinaharap. Kinulong niya si Leroy sa Bartolina. Inutusan din ni Dax ang mga tao niya na bantayan ang kulungan. Paano nakatakas si Leroy? Sect Master, hindi tinitigilan ni Leroy ang pag-untog niya sa ulo niya sa pader kagabi. Nagpanggap siyang pinatay niya ang sarili niya at nagmukhang patay sa sahig. Dagdag pa ng miyembro, ang mga tao na nagbabantay sa Bartolina ay akala na patay na siya, kaya pumasok sila at nakita na hindi pa siya patay. Sinipa sila nito at umalis. Ninakaw niya siguro ang susi sa kanila. Noong papakainin na namin siya ng hapunan, nakatakas na siya kasama ang anak niya na si Lydia. Oh! Mahigpit na tiniklop ni Dax ang kanyang kamao, galit na galit siya. Sige, hanapin niyo sila at hulihin. Kahit anong mangyari, ibalik niyo si Leroy dito. Opo, Sect Master. Ang miyembro ay agad na umalis dahil ramdam na ramdam niya ang galit ni Dax. Galit na galit si Dax, nanginginig siya. Mas malala kasi nakataka si Leroy. Mahal, huwag kang mag-alala. Mahinang sinabi ni Nancy. Hinawakan niya ang mga kamay ni Dax at sinabing, noong nahuli mo si Leroy, hindi ba pinutol mo ang ugat sa puso niya? Kahit na nakataka siya, wala na siyang kwenta dahil wala na rin siyang internal energy. Huwag kang masyadong mag-alala. Naging kampante si Dax pagkatapos niyang marinig ang mga sinabi ng kanyang asawa. Mga 30 milya kalayo galing sa Aqua Curtain Cave, mayroong madilim na gubat. Hawak ni Leroy ang kanyang anak at nagsimulang tumakbo. Hindi siya tumigil kahit napagod na siya. Alam niyang mahuhuli silang muli kapag sumuko siya. Ang tagal na nilang tumatakbo at pawis na si Lydia, kaya naman sumigaw na siya, Papa. Wala na akong lakas. Hindi naman naturuan si Lydia na makatagal sa mga ganoong pagsubok. Pagod na pagod si Lydia at hindi na siya makalakad. Nag-aalala si Leroy at sinabing, Anak, konting tiis na lang. Ligtas na tayo kapag umabot tayo sa Fuyao Palace. Fuyao Palace. Nausisa si Lydia, Papa, anong klaseng lugar ang Fuyao Palace? Tumira lamang siya sa Kunlun Mountain buong buhay niya at naririnig niya lang ang 6 na sekta, ang Grandmaster Heaven Cult at ang Eternal Life Palace Sect. Yon ang unang beses na narinig niya ang tungkol sa Fuyao Palace. Huminga ng malalim si Leroy at pinaliwanag sa kanya ito. Ang Fuyao Palace ang lugar kung saan ang mga babae lamang ang pwedeng tumira roon. Babae lamang ang pwede sa Fuyao Palace, mausisang tanong ni Lydia. Tumango si Leroy, tama ka. Ang Fuyao Palace ay hindi makagambala sa usapin ng karaniwang lipunan, ngunit mas malakas sila kaysa sa 6 na sekta. Kailangan lang natin maabot ang Fuyao Palace at pagkatapos nun ay ligtas na tayo.
Hindi bumagal si Leroy pero nagpatuloy pa rin siyang tumakbo habang nagsasalita siya. Nagtanong muli si Lydia, Papa, kwentuhan mo pa ako tungkol sa Fuyao Palace. Paano nangyaring mas malakas sila kaysa sa 6 na sekta? At saka, tatanggapin ba nila tayo? Ngumiti si Leroy, huwag kang mag-alala anak, tatanggapin nila tayo. Ang Fuyao Palace ay tumatanggap lamang nga mga babaeng miyembro, at mayroon na silang 10,000 miyembro rito. Mayroon din namang mga lalaki sa Fuyao Palace pero ang karamihan sa kanila ay mga alipin. Ang trabaho nila ay pagsilbihan ang mga babaeng miyembro, at wala silang karapatan. Mayroong 7 na Palace Masters sa Fuyao Palace, kilala rin sila bilang 7 Fairies. Ilang taon ang nakalipas, ang Kunlun Sect ay gumawa ng isang espesyal na sandata na tinawag nilang Lily Lamp. Ang Palace Master ay nakita ang Lily Lamp noong naglakad siya sa Kunlun Mountain at kinuha niya ito ng mag-isa. Si Leroy, ang Sect Master ay hindi masaya dahil doon. Ngunit, hindi niya ito napigilan dahil ayaw na rin niya itong magalit. Binigyan ng Palace Master si Leroy kapalit ito, at sinabing pwede niyang ibalik ito kapag nasa gulo siya. Walang nagawa si Leroy at tinanggap na lang ang kanyang alok. Makalipas ang ilang taon na putol ang ugat niya sa puso, hindi na siya makapaglinang. Wala na siyang ibang magawa kundi humingi ng tulong at magpakupkop sa Fuyao Palace. Namumutla na si Lydia, tumigil siya at sinabing, Papa, pagod na ako. Hindi ko na kayang gumalaw. Okay lang anak, kaya naman kitang buhatin sa likod ko. Sabi ni Leroy habang yumuko siya sa anak niya. Naging masamang tao si Leroy sa lahat ng tao pero siya ay mabait sa kanyang anak. Natuwa si Lydia. Sumampa siya sa likod ng papa niya. Hindi na rin kaya ni Leroy pero kailangan niyang magpatuloy para mabuhay sila. Makalipas ang isang araw at gabi na tumatakbo sila, nakarating na sila sa bundok. Ang bundok na ito ay mataas, abot na rin ang mga ulap dito. Mayroon Grand Palace sa tuktok ng bundok. Ito ang Fuyao Palace. Natuwa si Leroy nang makita nito, at sinundan ang daan papunta sa taas ng bundok. Matapos niyang maglakad ng ilang dosenang hakbang, nakarating na siya sa entrance. Isang palatandaan ang nasa gate, ang hindi miyembro ng Fuyao ay papatayin kapag nagtangkang pumasok sa loob. Nakasulat ito gamit ang pulang tinta, nakakatakot ito. Papa, sabi roon na ang mga lalabag sa batas ay papatayin. Sabi ni Lydia habang nakahawak siya sa braso ni Leroy. Inalin niya si Lydia at sinabing, huwag kang mag-alala, Lydia. Totoong lahat ng hindi miyembro rito ay papatayin kapag pumasok sila sa palasyo. Ngunit, nasa kanya ang jade na binigay sa kanya ng Palace Master. Makakapasok siya dahil dito. Sa Main Flower Hall sa Fuyao Palace. Ang Main Flower Hall ang lugar kung saan sila nagpupulong. Ang lugar na ito ay kasing hugis ng lily, at ang ganda nito. Mayroon 7 ay phoenix chairs sa loob, at nakaupo rin ang 7 magagandang babae rito. Lahat sila ay nakakaakit, lahat sila ay magandang sa kanilang sariling paraan. Ang 7 babae na ito ay ang 7 Palace Masters, ang 7 Fairies. Lahat sila ay bata pa. Ang pinakamatandang Palace Master ay si Cindy White at siya ay nasa edad 30s. Ang pinakabata naman ay si Erin, siya ay 20 lamang. Kahit na sila ay bata pa, lahat sila ay martial saints. Ang pinakamatandang Palace Master ang pinakamataas sa level 5 Martian Saints, isang hakbang na lang para maging Martial Emperor. Ang Fuyao Palace ay makapangyarihan. Kaya nilang patumbahin ang kahit anong sekta na gusto nila. Ang 7 Fairies ay nagtipon para magbahagi ng kanilang karanasan sa paglilinang. 10 lalaki ang lumuhod sa paa ng 7 Fairies, may hawak silang plato na puno ng prutas para sa mga babae. Ang mga lalaking yon ay mga alipin na nahuli nila. Isang miyembro ang pumasok at magalang na sinabi, Palace Master, mayroong mga tao sa labas na gusto ka raw makita. Sino sila? Tanong ni Cindy. Siya ang pinakamatandang Palace Master, mukha siyang elegante at makapangyarihan. Ang miyembro ay magalang na sumagot, sabi niya po ay siya si Leroy Henderson na galing sa Kunlun Sect. Dala niya po ito. Inabot niya ang jade kay Cindy. Kunlun Sect Master Leroy. Kinuha ni Cindy ang jade at tumango, papasukin mo siya. Opo, Palace Master. Pinapasok ng miyembro si Leroy at Lydia sa loob. Wow! Ang hall ay napakaganda. Ang Main Flower Hall ay maganda ang pagkakagawa. Akala ni Lydia ay nasa langit siya, manghang-mangha siya.
Ngumiti si Leroy at magalang na yumuko, "Magandang araw, Palace Masters." Tumingin siya kay Cindy at sinabing, "Palace Master, kumusta po kayo? Naaalala niyo pa po ba ako?" Ngumiti si Cindy, "Oo naman. Umupo ka." Ilan sa mga alipin nila ay agad na pinaupo si Leroy. "Sec Master Henderson, nakakagulat naman na narito ka. May gulo ka bang pinasok?" tanong ni Cindy. Ilang taon ang nakalipas, kinuha niya ang lily lamp sa Kunlun Sec at nangako kay Leroy na kapag kailangan niya ng tulong kapag siya ay nasangkot sa gulo, tutulungan siya nito. Tinago niya ang kanyang pangako na tutulungan niya ito. "Oo nasangkot ako sa isang gulo." Tiniklop ng mahigpit ni Leroy ang kanyang kamao, mukhang galit siya. "Palace Master, ang Kunlun Sect ay nasira. Kailangan ko ang tulong mo para pumatay ng 3 tao." Pinagdikit ni Leroy ang kanyang ngipin sa sobrang galit. "Sino sila?" mausisang tanong ni Cindy. "Ang mga gustong ipapatay ng Sect Master ay hindi ordinaryong tao. Daryl Darby, Dax Sanders at Chester Wilson." Ayaw na ayaw sa kanila ni Leroy. Ang pinakabatang fairy na si Irene ay tumawa, "Sec Master Henderson, hindi ko pa naririnig ang mga pangalan ng mga taong ito. Pumunta ka ba rito para humingi ng tulong sa amin na patayin ang mga normal na taong ito? Hindi ba sila kaya ng Kunlun Sect?" Hindi siya sinagot ni Leroy. Nakangiting sumagot si Cindy, "Sec Master Henderson. Papatayin ko silang 3 para sayo. Patas na tayo niyan." "Mabuti naman kung ganun." Tumango si Leroy. Gusto lamang niyang mamatay ang mga ito. Sa First Hospital ng Donghai City, palakad-lakad si Daryl sa koridor. Siya ay talagang nag-aalala. Pagkaalis nila sa Secret Garden, dinala ni Daryl si Monica sa hospital agad. Ininform siya ni Shelly na ang kondisyon ni Monica ay critical. Malala ang pagdugo niya dahil sa pagsipa sa kanyang tiyan. Hindi sigurado si Shelly kung makakaligtas ang mag-ina. Pinadala si Monica sa Gynecology Department sa loob ng 3 oras, wala pa ring balita. "Sana ay maging okay ka na," alalang-alala si Daryl. Galit na galit din siya. Kahit na ginawa niyang taong patpatin sila Dalton at Janet, hindi pa rin ito nakatutulong sa kanyang galit. Naging mausisa si Daryl, paano napunta si Monica sa Secret Garden? Nabanggit ni Monica na ang hipag ni Daryl ang nagrekomenda sa kanya roon. Sinong hipag ang tinutukoy niya? Hindi naging komportable si Daryl habang naghihintay sa koridor. Siya ang may kasalanan kung bakit napahamak si Monica. Hindi niya napuntahan si Monica sa Elysian Island. Pagsisisihan niya buong buhay niya kapag may nangyaring masama sa mag-ina. Nagdasal siya na sana makaligtas sila. Parang nababaliw na si Daryl. Ang bagal ng oras. Sa bahay ng mga Darby, sinubukan ni Yumi ang kanyang makup sa dressing table at ngumiti. Ang make-up set na ito ay ang pinakabago galing sa Poesia Eleganza, ang mahalin nito. Kasing presyo nito ang kalahati ng mansyon. "Mahal ko, hindi mo na kailangan maglagay ng make-up. Maganda ka na. Pag naglagay ka pa niyan, lalong maiinggit sa'yo ang mga babae rito." Sabi ni Florian. Kahit na siya ay gustong kontrolin ang buhay nito, hindi siya titigil na sabihan ng magagandang salita ang kanyang asawa para maging masaya ito. Huminga ng malalim si Florian at umupo sa sofa, nagsindi siya ng sigarilyo. Tanong ni Yumi, "Anong problema mo ngayong araw? Sinasabihan mo ako palagi ng maganda ako kada 10 minuto. Ang asim mo at tumigil ka na agad na sabihan ako ng maganda pagkatapos ng isang pangungusap." Huminga ng malalim si Florian at sinabing, "Mahal ko, hindi mo ba nakita ang asawa ni Jackson na si Rebecca? Palaki ng palaki ang tiyan niya kada araw." Dagdag pa ni Florian, "Ang lihim ko ay mabubunyag kapag napanganak na niya ang bata." Kada nakikita ni Florian ang tiyan ni Rebecca, nag-aalala siya. Hindi siya makatulog ng maayos. Malamig na sinabi ni Yumi, "Pinagsisisihan mo na ba yun ngayon?" Galit na galit si Yumi nang maisip niya ito. Bakit niya pinakasalan ang isang walang kwentang lalaki? Hindi naman siya gwapo pero maganda ang kanyang mga labi. Lagi niyang iniisip ang mga bagay na hindi naman niya dapat iniisip. "Mahal kong asawa, ikaw ang pinakamatalino rito. Pakiusap, tulungan mo ako makalusot." Sabi ni Florian. May tiwala siya sa asawa niya na tutulungan siya nitong makalusot. Huminga ng malalim si Yumi at sinabing, "Ang tanging paraan lang ay dapat mawala si Rebecca habang buhay." "Ano?
Kailangan niyang mawala habang buhay. Nagulat si Florian. Napalunok siya at nagtanong, "Mahal ko, ang ibig sabihin ba nito ay kailangan ko siyang patayin?" Kinilabutan si Florian habang sinasabi niya ito. Noong siya ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang lolo, nagdusa siya dahil sa mga bangungot sa loob ng mahigit 1 buwan. Mababaliw na siya kapag pinatay niya pa si Rebecca. Nang mapagtanto ni Yumi na nataranta si Florian, sabi niya, "Lalaki ka ba? Maliit na bagay lang yon, pero hindi mo pa rin kayang gawin. Paano mo pamumunuan ang Darby family? Bakit ba ako nagpakasal sa isang walang kwentang lalaki na tulad mo?" Kinagat ni Florian ang kanyang mga labi at tiniklop ang kanyang kamao, tumango siya. "Sige na nga." Ngumiti si Yumi, dapat magawa na ito sa lalong madaling panahon, mawawala si Jackson dito sa bahay para sa isang business trip sa susunod na mga araw. Yon ang perpektong oras para gawin yon. Tiniklop ni Florian ang kanyang kamo at tumango sa hardin sa mansyon ng mga Darby. Nagpaaraw si Rebecca at umupo sa isang mahabang upuan. Simula noong nabuntis siya, palagi siyang naglalakad sa hardin. Sinasabi ng mga tao sa kanya na ang pagpapaaraw ay mabuti para sa bata. 8. Ngumiti si Yumi at naglakad papunta kay Rebecca. Umupo siya sa tabi nito at sinabing, "Kumusta ang pakiramdam mo nitong mga nakaraan? Malapit ka na mangakan, hindi ka ba nahihirapan?" Umiling si Rebecca, "Mabuti naman ang nararamdaman ko, ate. Pero, palagi akong inaantok. Ayaw ko naman na palagi akong natutulog dahil sabi ng doktor na wag ako humiga palagi. Kaya narito ako, naglalakad-lakad." Tapos ay tinanong ni Rebecca, "May kailangan ka ba?" Ngumiti si Yumi, "Wala naman. Hindi naman importante. Ang tiyan mo ay lumalaki na, kaya naisip ko na matagal ka nang hindi nakakapag-shopping. Pumunta akong Atlantic Street kahapon at bumili ako ng mga pangbuntis na damit para sayo. Halika, isukat mo." "Maraming salamat." Natuwa si Rebecca. Simula nung mabuntis siya, ang buong pamilya ay sinabi na nabuntis siya ng ibang lalaki, wala nang naging mabait sa kanya simula noon. Mabait na si Yumi dahil binilhan siya nito ng mga damit pangbuntis. Kumapit si Yumi sa mga braso ni Rebecca, "Tulungan na kita. Ang gaganda ng mga binili kong damit para sayo." Ang tiyan ni Rebecca ay mas lumaki, kailangan na niya ng tulong kapag aakyat ng hagdan. Nag-usap silang dalawa habang paakyat sa hagdan. Nagtataka si Rebecca kung bakit hindi siya dinala ni Yumi sa kwarto. Sa halip, pumunta sila sa storeroom sa likod ng hardin. Walang nakakapunta agad sa storeroom. "Ate, hindi ba isusukat ko ang mga binili mong damit?" "Bakit tayo nandito?" tanong ni Rebecca. Bigla na lang lumabas si Florian at tinulak si Rebecca sa storeroom. Bang! Si Florian at Yumi ay pumasok sa loob ng kwarto at kinandado ang pintuan. Nalilito si Rebecca sa nangyayari. Tumingin siya sa paligid at nagulat nang makita niya ang nasa paligid, may kabaong sa gitna ng kwarto. Ngumiti ng masama si Florian habang nakatayo sa haparan niya. "Kuya, ate, anong ginagawa niyo?" nanginginig na si Rebecca. Bago pa siya matapos sa sasabihin niya, tumawa si Florian at pinigilan siya. "Huwag kang mag-alala ate, narito kami para paalisin ka na." Kumatok siya sa kabaong. Gusto nilang paalisin si Rebecca. Namumutla na si Rebecca at ang buong katawan niya ay nanginginig na. "Kuya, anong ibig sabihin mong gusto niyo akong paalisin?" Sabi ni ate, binilhan niya ako ng mga bagong damit at sinabing isukat ko ang mga ito. Ang mga mata ni Rebecca ay pula na. Tumawa si Florian at umupo sa taas ng kabaong. Nagsindi siya ng sigarilyo at huminga ng malalim bago niya sabihin, "Ate, sasabihin ko na ang totoo, sa akin yang dinadala mong bata." Tinuro niya ang tiyan ni Rebecca. Nablangko ang isip ni Rebecca at ang ulo niya ay parang umiikot. Nagulat siya. Nawalan siya ng lakas at hindi mapigilan ang kanyang pag-iyak. Ang kanyang mga luha ay hindi mapigilang tumulo. Galit na nakatingin si Rebecca kay Florian. "Hayop ka! Paano mo nagawa sa akin yon? Paano mo nagawa to kay Jackson? Kapatid mo siya." Hindi makapaniwala si Rebecca na ang tinuturing niyang kapatid at nirerespeto niya ay isang halimaw. Tinawanan siya ni Florian, "Tinuturing siguro akong kapatid ni Jackson, pero hindi kami pareho ng nararamdaman. Ampon lang naman siya ni Papa. Walang dugong Darby ang dumadaloy sa kanya.
Patuloy na sinabi ni Florian, "Rebecca, alam mo naman siguro na ako ang mamumuno sa Darby family. Kailangan ako ng pamilyang to at dapat kong pabutihin ang aking reputasyon." Tinulak niya si Rebecca papunta sa kabaong. Buntis si Rebecca. Nahulog siya sa kabaong pagkatapos siyang itulak at nakaramdam siya ng matulis na sakit sa kanyang tiyan. Bago pa magkaroon ng reaksyon si Rebecca, agad na pumunta si Florian at hinanap ang kanyang katawan. Sa wakas, nakuha niya ang kanyang telepono. Tapos, sinarado niya na ang kabaong at kinandado ito gamit ang mga tornilyo. Si Yumi ay nakatayo lamang sa tabi niya, huminga ng malalim. "Kailangan mong gayahin ang sulat ni Rebecca at magsulat ng mensahe kay Jackson. Sabihin mo sa sulat na ang dinadalang bata ni Rebecca ay kay Daryl at nahihiya siya. Kaya naman iniwan na niya ang pamilyang to." Nagulat si Florian nang marinig niya yon. "Mahal ko, ang galing mo talaga." Agad siyang nakahanap ng papel at nagsimula ng magsulat. Ginaya niya ang sulat ni Rebecca. Nagsulat siya ng mensahe para mapalabas na lumaya si Rebecca. Habang sinusulat niya ang mensahe, nakarinig siya ng isang malakas na tunog mula sa hangin. Ang tunog na ito ay busina galing sa Hexad School. Nagkatinginan si Florian at Yumi, nagulat sila. Ang malakas na busina ay nagbigay ng takot sa isipan ng lahat. Binaba ni Florian ang hawak niyang panulat at sinabing, "Mahal ko, sa pagkakaalam ko ang busina na yon ay galing sa building ng Hexad School. Ang busina na ito ay 10 metro kataas, at ang tunog nito ay malinaw lamang na maririnig galing sa ilang libong milya kalayo. Papatunugin lamang nila ang busina na ito kapag may gulo. At kapag pinatunog nila ito, lahat sa 6 na sekta ay kailangan magtipon sa Hexad School." Naging mausisa si Florian, "May nangyari kaya sa Hexad School?" Pinadyak ni Yumi ang kanyang mga paa. "Kailangan pa ba nating alalahanin yan ngayon? Tapusin mo muna ang mensahe." Oo. Tama ka. Sa Hexad School. Nanggaling nga ang tunog mula sa Hexad School. Ang may gawa nito ay ang principal, si Graham Potter, at ang mga guro at leader ay nagtipon na sa loob ng conference room. Lahat sila ay mukhang nag-aalala. Ang paligid ng conference room ay parang malungkot. Isang magandang babae ang tumayo sa harapan nila. Ito ay si Linda ng Peach Blossom Island. Ang katawan niya ay natatakpan ng dugo at kahit na ang kanyang puting buhok ay naging kulay pula na rin. Napalibutan ito ng dugo. Ang New World ay nagpadala na ng army lumipas na ang 3 oras. Ang dagat ng kamatayan ay nilatag sa gitna ng New World at World Universe. Walang anumang bagay ang pwedeng lumutang sa dagat na yon, kahit isang pirasong dahon ay lulubog doon. Ang mga makapagyarihan lamang na naglilinang ang kayang dumaan sa dagat ng kamatayan. Kamakailan lamang, ang New World Emperor ay gumamit ng mga materyales para bumuo ng maraming sailboats. Ang mga sailboats na ito ay kayang lumutang sa ibabaw ng dagat. Ang New World ay nagpadala rin ng 200,000 army. Ang dami nilang dumating. Si Linda Holt ang pinakamatanda sa island ng Peach Blossom. Ang isla na malapit sa dagat ng kamatayan, dahil dito, ito ang unang lugar na masasakop at matatalo. Sinikap ni Linda na makipagtalo para sa buhay niya at pumunta sa Hexad School para humingi ng tulong. Ang paaralan na ito ay inayos ng 6 na sekta. Ang principal, si Graham Potter ay nabulabog. Tanong niya, "Miss Holt, nasaan na ang 2,000 tao na pinadala roon?" "Kung hindi ako nagkakamali, mga 8,000 milya ang layo nila sa Donghai City." Sabi ni Linda. "Ano?" Ang pagtitipon sa kwarto ay nagkagulo bigla. Ang lahat ay nagulat sa balitang ito. 8,000 milyahe ay hindi ganoon kalayo. Ang army ay darating na rin doon matapos ang ilang oras. Ang Donghai City ay ang East Gate ng World Universe. Kapag ito ay napasa kamay ng kalaban, ang buong World Universe ay mapapahamak. Kailangan itong bantayan laban sa mga kalaban. Si Graham ay hindi na mapakali at tumayo, "Kayong lahat. Huwag kayong mataranta. Pinatunog ko na ang kampana at sigurado akong ang mga bayani galing sa 6 na sekta ay papunta na rito sa abot ng makakaya nila. Lalaban tayo para talunin ang mga mananakop galing sa New World." Tapos, nagpatuloy siyang nagsalita, "Ang gyera ay hindi maiiwasan. Kami, ang mga naglilinang ay natutunan at eksperto na sa martial art techniques. Oras na para pagsilbihan naming ang World Universe.
Ang ating bayan. Ay kahit na mamatay pa kami sa laban, hindi kami papayag na makapasok sila. Tama. Lumaban kahit na mamamatay. Ang mataas na boses ay pumalibot sa buong lugar. Alauna ng umaga, sa Wishing Star Tower sa Donghai City. Ang lugar ay walang tao. Ito ang lugar kung saan nagpanggal si Yvette, maging si Indomitable Darby, at pinahiya ang 6 na sekta. Mayroong bundok na walang pangalan sa likod ng Wishing Star Tower. Nilibing ni Florian ang kabaong doon. Nagmaneho siya pabalik sa mansyon ng mga Darby ng mga 3:00 ng umaga. Si Florian at Yumi ay nanigas sa sandaling lumabas sila ng kotse, nahuli sila sa mismong lugar kung saan sila nakatayo. Sa hindi nalalayong lugar kung nasaan sila, nagmamadaling pumunta si Abbess Mother Serendipity, kasama ang 12 mga alagad na babae ng Emi sect. Mayroong isang babae na nasa edad 30 ang nasa tabi ni Abbess Mother Serendipity. Ang malamig at mahinahon na ugali niya ay lumabas. Siya ang sect master ng Emi, si Aurora Hansen. Lahat ng pangunahing sekta sa mundo ng mga naglilinang ay gumawa ng paraan para makapunta sa Donghai City dahil sa atake ng New World. Ang Emi sect ay matagal nang nakalagay sa ancillary room ng mansyon ng mga Darby. Kaya naman, kinuha ni Abbess Mother Serendipity si Aurora nang makarating ito. Nakita ni Abbess Mother Serendipity si Florian at Yumi, at tinanong, "Eldest young master, Madam, gabi na bakit nandito kayo?" Nagulat si Florian. Hindi niya maitatago na naglibing siya ng kabaong, matatago niya kaya. Nataranta siya at tiningnan niya si Yumi, humihingi ng tulong. Mabilis ang tibok ng puso ni Yumi. Mabilis siyang sumagot at ngumiti, "Abbess Mother. Ang hirap ipaliwanag. Hindi ko dapat to sinasabi sa'yo dahil hindi ka naman tiga rito, pero sasabihin ko na lang." Napakaraming emosyon sa mukha ni Yumi nang sabihin niyang, "Ang hipag ko, si Rebecca, nabuntis siya ni Daryl pagkatapos niya itong sirain. Dapat ay manganganak na siya pero naisip niya na hindi siya makabubuti sa mga Darby kaya naman ay nagdesisyon siyang lumayas na." Nag-iwan pa siya ng mensahe. Nilabas ni Yumi ang mensahe. Ito ang mensahe na sinulat ni Florian. Ginaya niya ang sulat ni Rebecca. Kinuha ni Abbess Mother ang mensahe, at malakas na binasa. Kumunot ang noo niya, "Pasensya ka na Jackson, napagdesisyonan ko nang iwanan niya pagkatapos kong mag-isip-isip. Nabuntis ako ni Daryl at hindi ako karapat-dapat para sayo. Kapag pinanganak ko tong batang to, baka maging miserable ka kapag nakita mo siya. Napagdesisyonan ko nang umalis dito. Huwag mo na akong hanapin. Maghanap ka ng mas bagay sayo. Nagmamahal, Rebecca." Walang hiyang Daryl to. Isang halimaw, nanginginig si Abbess Mother Serendipity nang matapos niyang basahin ang huling pangungusap. Inalala niya ang nangyari noong lumuhod siya sa harapan ni Daryl. Nainis siya. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.